Ang pangalan ko ay Maria. Ako ay 65 taong gulang na ngayon. Nakapagtayo ako ng magandang buhay para sa aking sarili bilang isang graphic designer sa Seattle. Ngunit 19 na taon na ang nakalipas, iniwan ako ng aking mga magulang. Iniwan nila ako sa isang gasolinahan, mga 60 milya lang mula sa aming tahanan. Sinabi nila sa akin na magpakatatag, na maging matatag, na hanapin ko ang sarili kong daan pabalik. At ngayon, narito sa aking coffee table, isang wedding invitation mula sa aking kapatid na si Miguel, kasama ang isang sulat mula sa kanila. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinitingnan ko ito. Nahahati sa pagitan ng galit na dala ko sa loob ng maraming taon at ng kuryosidad. Ano kaya ang maaari nilang sabihin pagkatapos ng lahat ng ito? Saan kayo nanonood ngayon? Kung gusto ninyong marinig kung paano ko sa wakas hinarap ang mga magulang na nagpaiwan sa akin sa likod ng basurahan, mangyaring mag-subscribe. Simula ng pagbabalik tanaw. Lumaki ako sa isang middle class na kapitbahayan sa Portland, Oregon. Sa labas, mukha kaming ordinaryong pamilya, ngunit sa likod ng aming pintuan, ito ay isang tahanan na pinapatakbo sa prinsipyo ng katatagan na halos lumalagpas sa kalupitan. Ang aking ama, si Ramon, ay nagsilbi sa militar. Dinala niya ang disiplinang iyon sa bahay. Bawat umaga, kailangang perpektong nakalatag ang mga kama. Bawat laruan, nasa tamang lugar. Bawat emosyon, pinipigilan. Ang aking ina, si Elena, ay nagmula sa mas mahigpit pang tahanan. Ang kanyang mga magulang ay mga survivalist mula pa noong panahon ng depression. Naniniwala sila na ang kaginhawahan ay nagpapahina sa tao. Madalas niyang ikwento ang paglalakad ng ilang milya sa niebe, ang pagtatrabaho mula edad 2 para suportahan ang kanyang pamilya. Noon, alam ng mga bata ang responsibilidad. Sabi niya tuwing magrereklamo ako tungkol sa mga gawaing bahay o takdang aralin. Wala kaming panahon para sa mga luha. Ang kapatid kong si Miguel, 3 taong mas matanda sa akin. Mukha siyang perpekto para sa mga inaasahan ng aking mga magulang. Tahimik, atletiko, may kakayahang tumayo sa sarili. Kaya niyang ayusin ang kanyang bisikleta sa edad na 7, hindi umiiyak kapag nasasaktan. Naiintindihan niya ang mga hindi nakasulat na patakaran ng aming tahanan. Namumukadkad sa pagmamalaki ang aming mga magulang kapag pinupuri ng mga guro ang kanyang maturity. Ako ay iba. Sensitibo mula pa lang sa simula. Mahal ko ang sining mga kwento. Malalim ang aking nararamdaman. Kapag may ibong tumama sa aming bintana, nagsasagawa ako ng libing sa likod bahay. Kapag namatay ang isang tauhan sa libro, umiiyak ako ng ilang oras. Ang aking pagiging emosyonal ay itinuring na isang depekto. Ang unang tunay na insidente, ako ay 8 taong gulang. Umiiyak ako sa isang department store dahil pagod at gutom ako pagkatapos ng ilang oras na pamimili. Sa halip na tugunan ang aking pangangailangan, lumuhod ang aking ama, tumingin sa aking mga mata at sinabi, "Nakakahiya ka. Pupunta na tayo sa kotse. Maaari kang sumama sa amin ngayon o hanapin mo ang sarili mong daan pauwi." Tumango ang aking ina. Oras na para lumaki, Maria. Naglakad sila palayo. Nataranta ako, tumakbo sumunod sa kanila. Hindi nila talaga ako iniwan sa araw na iyon. Ngunit malinaw ang mensahe, ang aking mga damdamin ay istorbo at ang pagpapahayag ng mga ito ay maaaring humantong sa pag-abandona. Nang ako ay 9 na taong gulang, nagkaroon ako ng yugto ng takot sa dilim. Nakiusap ako para sa nightlight, ngunit tumanggi ang aking mga magulang. Ang takot ay isang pagpili, sabi ng aking ama. Pinipili mong matakot sa halip na piliin ang pagiging matapang. Ilang linggo akong hindi makatulog sa takot. Kalaunan, natuto akong magtago sa ilalim ng kumot na may flashlight. Nang matuklasan nila ito, kinuha nila ang flashlight. "Hindi ka matututo kung lagi ka naming ililigtas," paliwanag ng aking ina. Samantala, nakatanggap si Miguel ng bagong bisikleta para sa magagandang marka, pinayagang magdala ng mga kaibigan. Hindi siya kailanman dumanas ng parehong proseso ng pagpapatatag. Ang tanging taong tila napansin ito ay si Tita Lourdes,
ang nakababatang kapatid ng aking ina. Sa kanyang mga pagbisita, binibigyan niya ako ng art supplies, mga libro, mga bagay na nagpapalago sa aking spirito. Nagbibigay siya ng mga lihim na sulat ng pampalakas loob, bumubulong, okay lang na maging ikaw mismo. Ngunit ang kanyang mga pagbisita ay masyadong bihira para mapantayan ang pang-araw-araw na mensahe sa bahay. May mali sa akin. Sa edad na 13, nagkaroon ako ng tahimik na paglaban. Natuto akong umiiyak ng tahimik sa banyo. Nagtago ako ng journal sa ilalim ng tabla sa aking closet. Lumikha ako ng isang panloob na mundo kung saan ang aking mga damdamin ay balido. Ngunit ito lamang ang nagtulak sa aking mga magulang na mas lalo pang maging mahigpit. Ang tensyon ay lumalala patungo sa isang tipping point. Nang tag-init na yon, inanunsyo ng aking ama ang isang bihirang family vacation sa Crater Lake National Park. Nasasabik ako. Nag-empeke ako ng aking sketchbook. Nagsimula ang mga problema pagkasakay namin sa kotse. Mainit ang upuan. Inangkin ni Miguel ang likuran na may Walkman. Umupo ako sa gitna. Maria, tigilan mo ang pagkilos. Sigaw ng aking ina nang subukan kong ayusin ang seatbelt. 4 na oras ang biyahe natin. Sorry, bulong ko. Inayos ng aking ama ang salamin. Malaki ang gastos sa biyaheng ito. Inaasahan ko ang pagpapahalaga at mabuting saloobin. Naiintindihan? Opo, sagot namin ni Miguel ng sabay. Ang biyahe ay halos tahimik. Nang magtanong ako kung maaari kaming huminto para sa mga sariwang berries, sinabi ng aking ama, hindi tayo mag-aaksaya ng oras, may schedule tayo. Pagdating sa campground, gaya ng isang military exercise ang pagdidirekta ng aking ama. Nang nahihirapan akong itusok ang tent stake, kinuha ito ng aking ina. Minsan iniisip ko kung paano ka mabubuhay ng mag-isa. Sabi niya, 2 mabilis na palo ang pagpatay dito. Gabi na iyon, sa paligid ng apoy, sinubukan kong makipag-usap sa kanila. Alam niyo ba na ang Crater Lake ay nabuo ng gumuho ang isang bulkan? Pag-aalok ko, dahil nabasa ko na ang brochure. Alam na yan ng lahat, genius. Pagkutya ni Miguel. Tumango ang aking ama nang may pagsang-ayon. Matagal nang binabasa ng kuya mo ang lugar na ito. Sinabi na niya sa atin ang lahat habang ikaw ay nananaginip. Hindi ko narinig ang anumang pag-uusap na iyon, ngunit nanatili akong tahimik. Sa huli, sinabi ng aking ina na itigil ko na ang pagtusok sa apoy bago ko masira ang hapunan. Ang tunay na problema ay nagsimula kinabukasan. 6 na milyang paglalakad sa paligid ng gilid ng lawa. Gumising akong nahihilo, ngunit alam kong hindi dapat ako magreklamo. 1 oras sa paglalakad, ang kombinasyon ng altitude, init at pagkahilo ay naging napakalala. Kailangan kong magpahinga, sabi ko, huminto. Lumingon ang aking ama, halatang inis. Halos nagsimula pa lang tayo. Hindi ako masyadong nakakaramdam. Pag-amin ko. Masakit ang tiyan ko. Malakas na bumuntong hininga ang aking ina. Laging may problema sa iyo, Maria. Si Miguel ay naglakad ng 10 milya na may pilay na bukong-bukong noong nakaraang buwan. Ngumisi si Miguel. Talagang hindi ako masyadong nakakaramdam. Iginiit ko, pawis sa aking noo. Sige nga, matalas na sabi ng aking ama. Maupo ka dito at kaawaan ang sarili mo. Magpapatuloy kami sa paglalakad at susunduin ka namin sa pagbabalik namin. Hindi man lang ako tiningnan ng aking ina habang sila ay naglalakad palayo. Siguraduhing uminom ka ng tubig, sabi niya habang nakatalikod. Malamang dehydration lang yan mula sa lahat ng iyong pagrereklamo. Umupo ako sa isang bato ng halos 3 oras. Nang sila ay bumalik, walang nagtanong kung kumusta ako. Kinabukasan, inanunsyo ng aking ama. Paikliin natin ang ating biyahe dahil hindi maganda ang pakiramdam ng isa sa atin para makilahok sa mga aktibidad na pinlano natin. Ang akusasyon ay mabigat. Sinipa ni Miguel ang isang bato, nakatingin sa akin. Bakit laging siya ang sumisira ng lahat? Bulong niya ng sapat para marinig ko. Natulog ako nang nais kong maglaho. Kinaumagahan, tahimik kaming nagligpit ng kampo. Habang umaalis kami sa Crater Lake, pinanood ko ang paglayo ng bughaw na tubig
Alam kong nabigo na naman ako sa isa pang pagsubok na hindi ko alam na ginagawa ko. Mga 2 oras sa aming biyahe pauwi, huminto ang aking ama sa isang gasolinahan sa isang maliit na bayan na hindi ko kilala. Kailangan kong magbanyo, sabi ko. Madali lang, sagot ng aking ama. Nang lumabas ako, ang aking mga magulang at si Miguel ay nasa tabi na ng kotse. Tapos na ang pagpapagas ng aking ama. Maria, sabi ng aking ama, ang boses ay kalmado na nakakatakot. 13 ka na ngayon, sapat na ang edad para managot sa iyong mga kilos. Kahapon, pinili mong sirain ang aming family vacation. Ngayon, maaari mong piliin na hanapin ang sarili mong daan pauwi. Ano? Tanong ko. Ang boses ay halos pabulong. Tinupi ng aking ina ang mapa, malamig ang kanyang mga mata. Oras na para matutunan mong ang iyong pag-uugali ay nakakaapekto sa iba. Baka ito na ang magtuturo sa iyo na magpakatatag. Hindi kayo maaring seryoso, sabi ko, tumitingin mula sa isa't isa. Nasa likuran na si Miguel, halatang umiiwas sa tingin ko. 1 oras na lang tayo mula sa bahay, sabi ng aking ama. Alam kong kasinungalingan ito. Mayroon kang 300 piso, may telepono sa tindahan, ayusin mo. Sumakay siya sa driver's seat. Naglakad ang aking ina sa passenger side, huminto lamang para sabihin, ito ay para sa iyong ikabubuti, Maria. Minsan, kailangan mahirap ang mga aral para tumatak. Hindi niyo ako maaaring iwan dito. Sigaw ko, tumatakbo patungo sa kotse. Binuksan ng aking ama ang bintana. Panoorin mo kami, sabi niya. At pagkatapos ay umalis sila, iniwan akong nakatayo sa ulap ng alikabok at usok. Pwede ba akong bumili ng maliit na bagay at gamitin ito? Nagkibit balikat siya. Bahala ka. Bumili ako ng isang bote ng tubig sa halagang 40 piso, naiwan ako na may 30 piso. Itinuro ni Jerome ang isang payphone, tinawagan ko ang bahay, sumagot ang answering machine. Si Maria ito, nasa gasolinahan pa rin ako, pakisundo na po ninyo ako. Walang sumagot. Sinubukan kong tawagan si Tita Lourdes, ngunit sumagot ang kanyang answering machine. Tita Lourdes, si Maria po ito. Iniwan ako ng mama at papa sa gasolinahan habang pauwi kami galing Crater Lake. Hindi ko po alam kung nasaan ako eksakto. Pakitawag na lang po ako sa... Napagtanto kong hindi ko alam ang numero ng payphone. Kailangan kong ibaba, hanapin ito, tawagan ulit. Sinubukan ko ang iba pang kamag-anak, ngunit walang sumagot. Linggo ito. Marahil ay nag-e-enjoy ang mga tao sa kanilang araw, hindi alam na ang aking araw ay naging isang bangungot. Bumalik ako kay Jerome. Alam niyo po kung nasaan ako eksakto. Ang pangalan ng bayan na ito? Pine Creek, sagot niya. Mga 60 milya sa timog ng Portland. 60 milya. Sinungaling ang aking ama. May malapit po bang bus station? Tanong ko. Umismid si Jerome. Daan lang ang bus tuwing Martes at Biyernes. Linggo ngayon. Bumalik ako sa gilid ng kalsada. Ilang kotse ang huminto para magpagas, ngunit halos hindi ako tiningnan ng mga sakay. Naisip kong humingi ng tulong, ngunit naalala ko ang mga babala ng aking mga magulang tungkol sa mga estranghero. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan. Ang mga taong nagbabala sa akin tungkol sa mga panganib ng mundo ay itinapon lang ako sa mga panganib na iyon. Habang dumadami ang dilim, mabilis na bumaba ang temperatura. Nakasuot lang ako ng shorts, t-shirt at sneakers. Walang jacket, walang kumot, nagsara ang gasolinahan ng 9:00 ng gabi. Nagbigay si Jerome ng tingin na may kaunting pag-aalala. May pupuntahan ka, bata? Parating na ang sundo ko. Sabi ko, ayokong magmukhang desperado na parang inabandona.
Mukhang guminhawa siya sa sagot ko. Sige na, good luck. At pagkatapos ay umalis na rin siya. Nawala ang mga ilaw sa loob ng tindahan. Nagsimulang dumami ang takot. Alam kong gugugulin ko ang gabi sa labas ng mag-isa. Naglakad ako sa paligid ng gusali, naghahanap ng ligtas na lugar. Sa likod ng gasolinahan, may basurahan, at sa likod nito, isang maliit na sulok na nabuo ng pader at tumpok ng mga bakanteng palet. Mabaho ito, ngunit hindi ito nakikita mula sa kalsada at nagbibigay ng proteksyon mula sa hangin. Nagpupumilit akong magkasya sa espasyo, niyayakap ang aking mga tuhod. Matigas ang lupa at puno ng upos ng sigarilyo at iba pang basura. May kumaluskos sa dilim malapit sa akin. Kumakalam ang aking sikmura. Wala akong kinain mula sa almusal, ngunit alam kong kailangan kong itipid ang aking natitirang pera. Maingat akong humihigop mula sa aking bote ng tubig. Alam na kapag naubos ito, wala akong paraan para makakuha pa hanggang sa magbukas muli ang tindahan sa umaga. Habang lumalalim ang gabi, lumabas ang mga kakaibang tunog mula sa mga kakahuyan. May huni ng kuwago, may langit-ngit ng mga sanga, paminsan-minsang dumadaan ang mga sasakyan sa highway. Bawat tunog ay nagpapadala ng bagong alon ng takot sa akin. Iba ito, mas primal. Ang takot na maging ganap na mag-isa at walang proteksyon. Naisip ko ang aking pamilya na umuwi nang wala ako. Nag-aalala ba sila? Nagsisisi ba sila sa pag-iwan sa akin? O nasiyahan ba sila sa kanilang aral? Naisip ko si Miguel na marahil ay nakakaramdam ng pagkakasala, ngunit masyadong tapat para magsalita. Naisip ko ang aking ina na naglalagay ng hapagkainan na may isang upuang kulang. Ang aking ama sa kanyang recliner, nanonood ng balita na parang walang nangyari. Bandang hating gabi, lalo pang bumaba ang temperatura. Nakikita ko ang aking hininga. Nanginginig ang aking katawan sa lamig at takot. Lumilipad ang mga insekto sa paligid ko. May gumapang sa aking paa at kailangan kong isiksik ang aking kamao sa aking bibig para hindi ako sumigaw. Nagbabago ang mga emosyon sa akin. Pagkatulala, pagkatapos takot, pagkatapos galit. Paano nila ito nagawa sa akin? Isang nagliliyab na puot. Ngunit nanatili akong tahimik, takot na makakuha ng atensyon. Kalaunan, napalitan ang galit ng isang malamig, malinaw na determinasyon. Kung mabuhay ako sa gabing ito, hindi ko na sila pagkakatiwalaan muli. Sirang-sira na ang relasyon. Nagsimula akong magplano kung ano ang gagawin ko pagdating ng umaga. Paano ako makakahanap ng tulong, kanino ako aasa, kung hindi sa mga taong dapat na magprotekta sa akin. Sa pinakamalamig, pinakamadilim na oras bago magbukang liwayway, isang kakaibang kapayapaan ang dumapo sa akin. Takot pa rin ako, malamig pa rin, gutom pa rin. Ngunit may isang bagay na nabuo sa loob ko. Alam ko nang may katiyakan na ang gabing ito ay isang habang ang unang maputlang liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip sa mga puno. Binuksan ko ang aking naninigas at nananakit na katawan mula sa pagkakabalot nito. Hindi ako nakatulog, mahimbing lamang na pumasok at lumabas sa isang mapagbantay na pagkaantok. Ang aking mga damit ay basa ng hamog. Gumapang ako palabas mula sa likod ng basurahan at nagtungo sa harap ng gasolinahan para hintayin itong magbukas. Ang liwanag ng umaga ay nagbunyag sa gasolinahan sa lahat ng kanyang kapangitan. Ang dating mukhang sira lamang ay tila ngayon ay lubos ng luma. Ang puting pintura ay kumukupas, ang karatula kulang ng ilang letra, at ang semento sa paligid ng mga pump ay natapunan ng dekada ng mga talsik ng langis. Umupo ako sa gilid ng kalsada, marumi, gutom, at lubos na pagod, pinapanood ang araw na umakyat sa langit. Bandang alas 7:30, isang kinakalawang na pick-up truck ang pumasok sa lot. Isang mabigat ang pangangatawan na lalaki na nakasuot ng overalls, si Mang Ben, ay bumaba, binuksan ang tindahan, at binuksan ang karatula mula sa sarado patungong bukas. Nagulat siya nang makita ako. "Dito ka pala buong gabi, Hija?" tanong niya, nakakunot ang kanyang noo. Tumango ako, masyadong pagod para magsinungaling. "Diyos ko," bulong niya. "Halika na, papaglinisin kita." Pinangunahan ako ni Mang Ben sa maliit na tindahan. "Martha!" tinawag niya.
May babaeng lumitaw mula sa likod ng estante na kanyang inaayos. Nang makita niya ako, napahawak siya sa kanyang bibig. "Diyos ko, ano ang nangyari sa'yo?" tanong niya. Sinutel ko ang kwento ko, inaasahan ang hindi paniniwala tulad ng natanggap ko mula kay Jerome. Sa halip, namula ang mukha ni Martha. "Anong uri ng mga halimaw ang nagiiwan ng anak sa gasolinahan?" tanong niya. "Ben, tawagin mo ang sheriff." "Hindi po," agad kong sabi. "Pakiusap, tawagan niyo na lang po ang aking tita. Susunduin niya ako." Tumango si Mang Ben at itinuro sa akin ang telepono sa likod ng counter. Sa pagkakataong ito, nang tawagan ko si Tita Lourdes, sumagot siya sa pangalawang ring. "Hello, Tita Lourdes? Si Maria po ito?" "Maria, hiha, anong nangyayari? Bakit ka tumatawag ng ganito kaaga?" "Iniwan po ako ng mama at papa sa gasolinahan kahapon. Umalis po sila at iniwan ako dito." Nagkaroon ng saglit na katahimikan. "Anong ibig mong sabihin iniwan ka nila? Nasaan ka eksakto?" "Isang gasolinahan sa Pine Creek. Sinabi nilang sinira ko ang camping trip dahil nagkasakit ako. At iniwan nila ako dito para turuan ako ng leksyon." Ang mga salita ay tumulo sa pagitan ng mga hikbi na hindi ko na napigilan. "Ginawa nila ano?" Tumaas ang boses ni Tita Lourdes. "Ipasa mo ang may-ari ng telepono, Maria?" Pinasa ko ang telepono kay Mang Ben. Nasaglit na nakausap ang aking tita, kinukumpirma ang aking lokasyon at sinisigurado niyang ligtas ako sa ngayon. Nang ibaba niya ang telepono, lumingon siya sa akin na may mabait na mga mata. "Papunta na ang iyong tita." Sabi niya mga 1 oras pa. Si Martha ay magbibigay sa iyo ng makakain at tutulong sa iyo na maglinis. Pinangunahan ako ni Martha sa isang maliit na banyo kung saan binigyan niya ako ng basang paper towel para punasan ang aking mukha at isang brush para sa aking gusot na buhok. Nang lumabas ako, nakahanda na siya ng breakfast sandwich at orange juice, tumanggi sa aking pagtatangkang magbayad gamit ang aking natitirang pera. "Iba mo yan, Hija. Baka kailanganin mo." Tapat sa kanyang salita, dumating si Tita Lourdes sa loob ng wala pang 1 oras. Sumisirit ang mga gulong habang humihinto siya sa parking lot. Bumaba siya mula sa kanyang kotse at niyakap ako ng mahigpit bago pa man ako makatayo mula sa plastik na upuan kung saan ako naghihintay. "Oh Diyos ko, Maria, ayos ka lang ba? May nasaktan ba sa'yo?" Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Hinawakan niya ako sa kanyang mga braso, sinusuri ako kung may mga sugat, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang ako," sinigurado ko sa kanya, bagaman pareho naming alam na ito ay kasinungalingan. Lumingon si Tita Lourdes kay Mang Ben at Martha. "Salamat sa pagbabantay sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran." "Hindi kailangan," sabi ni Mang Ben na tila naguguluhan. "Siguraduhin lang na ang sino mang gumawa nito ay mahaharap sa mga kahihinatnan." Ang pagharap sa mga magulang. Ang biyahe pabalik sa Portland ay tahimik sa simula. "Tinawagan ko ang bahay ninyo," sabi ni Tita Lourdes sa wakas. Ang kanyang mga buko ay maputi sa manibela. Walang sumagot, susubukan ulit natin pagdating sa akin. Ang kanyang apartment ay maliit, ngunit maaliwalas, puno ng mga libro at halaman. Ang eksaktong kabaligtaran ng mahigpit at organisadong tahanan ng aking mga magulang. "Maaari kang tumuloy sa spare room hanggat kailangan mo," sabi niya. Ituro sa akin ang isang silid na nagsisilbing kanyang opisina. "Subukan natin ulit ang iyong mga magulang." Sa pagkakataong ito, sumagot ang aking ina, si Elena, sa ika-4 na ring. "Hello?" Inilagay ni Tita Lourdes ang tawag sa speakerphone. "Elena, si Karen ito. Nandito si Maria." "May paghinto." "Oh, tumawag siya sa'yo." Ang kaswal na tono, ang kumpletong kawalan ng pag-aalala ay nagpasikip sa aking sikmura. "Oh, Elena, tumawag siya sa akin pagkatapos ng magdamag na pagtulog sa likod ng basurahan dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang sa gasolinahan." "Ano ba ang iniisip ninyo?" "Karen, hindi mo naiintindihan. Si Maria ay nagiging mas mahirap. Kailangan niyang matuto tungkol sa mga kahihinatnan." "Mga kahihinatnan? 13 na siya. Iniwan ninyo ang inyong anak, 60 milya,
Mula sa bahay ng walang matutuluyan, walang pagkain, walang paraan para umuwi. May ideya ba kayo kung ano ang maaaring nangyari sa kanya? Tinuturuan namin siya ng kasarinlan. Mahigpit na sagot ng aking ina. Pinag-usapan namin ito ni Ramon ng lubusan. Alam naming malalaman niya. Malalaman ng ano, Elena? Kung paano mabuhay na inabandona ng mga taong dapat na magprotekta sa kanya. Kung paano matulog sa labas sa temperaturang 40 degrees. Kung paano maiwasan na makidnap o mas malala pa. Sobrang nag-o-overreact ka. Si Maria ay palaging masyadong sensitibo. Ito mismo ang problema na sinusubukan naming tugunan. Umupo ako na nakikinig sa aking ina na nagbibigay katwiran sa pag-iwan sa akin at may isang bagay sa loob ko na lumamig. Ito ay hindi isang magulang na nagkamali sa init ng galit. Ito ay kalkulado. Pinag-usapan nila ito ng lubusan. Pinlano nilang iwanan ako. Gusto kong makausap siya, biglang sabi ko. Tumingin sa akin si Tita Lourdes na may pag-aalala ngunit ibinigay sa akin ang telepono. Ma, sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa aking inaasahan. Pupuntahan niyo ba ako nila tatay? Maria, sagot ng aking ina. Ang tono niya ay biglang naging banayad sa paraang nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Ito ay isang aral na kailangan mong matutunan. Kapag handa ka ng humingi ng tawad sa pagsira ng aming biyahe at ipakita na nauunawaan mo ang kahalagahan ng pag-iisip sa iba, maaari nating pag-usapan ang iyong pag-uwi. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako babalik. Natulog ako sa likod ng basurahan kagabi, sabi ko ng tahimik. Malamig at takot ako at nag-iisa. Iyon ba ang gusto ninyo nila, tatay? Minsan ang pinakamahalagang aral ang pinakamahirap, sagot niya. Kapag handa ka ng umuwi at sundin ang aming mga patakaran, alam mo ang numero namin. Ibinigay ko ang telepono pabalik kay Tita Lourdes, na nagpatuloy sa pinakamalakas na argumento na narinig ko kailanman mula sa kanya kasama ang aking ina. Mga salitang tulad ng pagpapabaya, pang-aabuso, at mga autoridad ang binato. Sa pagtatapos, malinaw na mananatili ako kay Tita Lourdes nang walang katiyakan at hihingi siya ng emergency temporary custody. Pagkatapos, paghilom at pagtatayo ng bagong buhay. Ang mga sumunod na araw ay tila isang pagkalito. Dinala ako ni Tita Lourdes sa doktor. Nakipagpulong kami sa isang social worker. Kumuha si Tita Lourdes ng abogado. 3 araw pagkatapos ng aking pagliligtas, pumunta kami sa bahay ng aking mga magulang para kunin ang aking mga gamit. Iginiit ni Tita Lourdes na samahan kami ng isang pulis na naging isang matalinong pag-iingat. Malamig na magalang ang aking mga magulang, nanonood na may mga mukhang bato habang nag-iimpake ako ng mga damit, libro at ilang mahahalagang gamit sa mga garbage bag. Si Miguel ay nakatayo sa hallway, mukhang nalilito. Nang lumayo ang aming mga magulang para kausapin ang opisyal, pumasok siya sa aking silid. Maria, bulong niya, hindi ko alam na iiwanan ka talaga nila doon. Akala ko nananakot lang sila. Tiningnan ko siya, ngunit hindi ka nagsalita, hinayaan mo lang silang gawin iyon. Tumingin siya sa kanyang mga paa. Alam ko, pasensya na. Ito ang una at tanging paghingi ng tawad na matatanggap ko. Habang naghahanda kaming umalis, humarang ang aking ama sa harap ko. Hindi ito magbubunga ng anuman, Maria. Kapag handa ka ng maging bahagi muli ng pamilyang ito, alam mo ang inaasahan namin. Inaasahan ko ang mga magulang na hindi iniiwan ang kanilang mga anak, sagot ko, nagulat sa aking katapangan. Siguro pareho tayong nabigo. Lumabas ako ng bahay na yon at hindi na lumingon. Ang pamumuhay kasama si Tita Lourdes ay parang pagpasok sa ibang universo. Sa kanyang maliit na apartment, ang mga damdamin ay hindi mga kahinaan na dapat supilin, kundi mga karanasan na dapat kilalanin. Nang magising ako na sumisigaw mula sa mga bangungot, hindi niya ako sinabihan na magpatatag. Umupo siya sa akin, nag-alok ng tsa, at nakinig habang sinusubukan kong ipahayag ang takot na ngayon ay naninirahan sa loob ko. Ang legal na laban para sa kustodiya ay parehong mas mabilis at mas mahirap kaysa sa inaasahan namin. Sa una,
Nilabanan ng aking mga magulang ang petisyon ni Tita Lourdes. Iginigiit na ako ay isang problemadong bata na nanloko sa sitwasyon. Ngunit ang ebidensya ay napakalaki. Ang may-ari ng gasolinahan at ang kanyang asawa ay nagbigay ng mga pahayag. Ang ulat ng doktor ay nagdetalye ng mga pisikal na epekto ng aking gabi sa labas. Ang aking sariling testimonya tungkol sa mga taon ng emosyonal na kapabayaan sa huli ay nakakumbinsi sa hukom. Nang mapagtanto ng aking mga magulang na natatalo sila, nagbago ang kanilang diskarte. Bigla, sinabi nila na gusto nila ako pabalik, na nagkamali sila, na natutunan na nila ang kanilang aral. Ngunit ang kanilang mga kilos ay nagtraidor sa kanilang mga salita. Sa mga pinangangasiwaang pagbisita, kinukumbinsi ako ng aking ama tungkol sa katapatan at respeto. Umiiyak ang aking ina tungkol sa kung paano ko pinaghihiwalay ang pamilya. Ni isa sa kanila ay hindi lamang nagsabi na sila ay humihingi ng tawad sa kanilang ginawa. Ibinigay ng hukom kay Tita Lourdes ang pansamantalang kustodiya sa loob ng 6 na buwan na may sapilitang family therapy kung nais ng aking mga magulang na magtrabaho patungo sa muling pagsasama. Dumalo sila sa eksaktong 2 sesyon bago ideklarang bias ang therapist at tumangging bumalik. Ang pagpapalit ng paaralan sa kalagitnaan ng taon ay isa pang hamon. Mula sa pamilyar na mga pasilyo ng Westlake Middle School, napunta ako sa Riverside Middle, kung saan wala akong kilala at kailangan kong ipaliwanag ang aking sitwasyon sa mga mausisong bagong kaklase. Nakakatira ako sa aking tita ngayon. Ang naging karaniwan kong sagot, iniiwasan ang karagdagang mga tanong. Ang ilang mga guro ay nakakaunawa, nag-aalok ng karagdagang tulong habang inaangkop ko ang aking sarili sa iba't ibang mga aklat-aralin at estilo ng pagtuturo. Ang iba ay tumingin sa akin na may pagdududa, marahil ay naimpluwensyahan ng mga bulong-bulungan na hindi maiiwasang kumalat. Ang batang iyon ay inabandona ng kanyang mga magulang, may mali sa kanya. Nag-enroll si Tita Lourdes sa akin sa therapy kasama si Dr. Santos, isang child psychologist na nagdadalubhasa sa trauma. 2 beses sa isang linggo, umupo ako sa kanyang opisina na puno ng mga halaman at malambot na ilaw. Sinusubukang unawain ang nangyari at kung sino ako ngayon. Ang ginawa ng iyong mga magulang ay tungkol sa kanila, hindi sa iyo. Paulit-ulit na sinabi sa akin ni Dr. Santos. Wala kang magagawa na makatuwiran sa kanilang mga kilos. Sa intelektual, naintindihan ko ito. Sa emosyonal, mas mahirap tanggapin. May bahagi pa rin sa akin na naniniwala na kung naging mas matatag lang ako, hindi gaanong sensitibo, mas tulad ni Miguel, mahal ako ng aking mga magulang ng sapat para panatilihing ligtas ako. Ang Portland ay maliit na sapat na paminsan-minsan ay masusulyapan ko ang aking mga magulang o si Miguel. Sa unang pagkakataon na nangyari ito sa isang grocery store, 6 na buwan matapos akong umalis sa bahay, natigilan ako sa cereal aisle habang dumaan ang aking ina. Nakita niya ako, huminto, pagkatapos ay nagpatuloy sa pamimili na parang estranghero ako. Ang kaswal na pagwawalang bahala ay mas masakit kaysa sa isang komprontasyon. Si Miguel at ako ay nagkaroon ng isang awkward, limitadong relasyon. Tumatawag siya, minsan, kapag wala ang aming mga magulang para kamustahin ako. Isang beses siyang dumalaw sa akin sa apartment ni Tita Lourdes na nagdala ng paborito kong candy at umupo ng mahigpit sa gilid ng sopa. Hindi nila pinag-uusapan ang tungkol sa iyo, pag-amin niya noong pagbisita na iyon. Parang hindi ka kailanman umiral. Tumango ako, hindi nagulat. Ganun pa rin ba sila sa iyo? Oo, Diyos sabi niya. Ngunit iba rin, mas mahigpit sa tingin ko. Parang natatakot silang lalabas kang tulad ko kung sila ay magiging maluwag. Nang pumasok ako sa high school, ang pansamantalang kasunduan sa kustodiya ay naging permanente. Tumigil na ang aking mga magulang sa paglaban dito, marahil na pagtatanto na mas madali para sa lahat sa ganitong paraan. Maaari nilang mapanatili ang kanilang imahe ng perpektong pagiging magulang nang hindi kinailangang harapin ang kanilang hindi perpektong anak. Maaari akong gumaling ng walang patuloy na panggigipit na maging isang tao na hindi ako. Naging bato ko si Tita Lourdes, ang aking ligtas na daungan.
Pumunta siya sa bawat school play, ipinagdiwang ang bawat tagumpay, hinawakan ako sa bawat pagkabigo. Nagtrabaho siya ng mga extra shift sa ospital kung saan siya ay isang nurse para makapagbigay para sa akin. Hindi kailanman ginawa na naramdaman ko na ako ay isang pasanin. Ikaw ay isang regalo, sabi niya sa akin. Hindi isang responsibilidad, hindi isang obligasyon, isang regalo. Sa akademiko, inilagay ko ang aking sarili sa aking pag-aaral. Natuklasan na ang focus at tagumpay ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol na lubos kong kailangan. Ang sining ay nanatiling aking passion, ngunit natuklasan ko rin ang talento sa pagsulat. Hinikayat ako ng aking mga guro sa Ingles na mag-sumite ng mga sanaysay sa mga kompetisyon at nang manalo ako sa isang statewide competition sa aking junior year. Isinabit ni Tita Lourdes ang sertipiko sa aming refrigerator. Hindi kinilala ng aking mga magulang ang tagumpay, bagaman alam kong dapat sinabi ni Miguel sa kanila. Ang kanilang katahimikan ay isa pang anyo ng pag-abandona, ngunit sa panahong iyon, tumigil na ako sa paghihintay ng kanilang pag-apruba. Ang pakikipag-date ay naging komplikado habang ako ay tumatanda. Ang pagtitiwala ay hindi madali sa akin, at ang pisikal na intimacy ay nag-trigger ng mga panic attack na hindi ko palaging maipaliwanag sa mga nalilitong kasintahan. Tinulungan ako ni Dr. Santos na malampasan ang mga tubig na ito. Tinuruan ako kung paano ipaalam ang aking mga hangganan at makilala kung kailan ako pinoprotektahan ng takot versus kung kailan ako nililimitahan nito. Ang gabing iyon sa gasolinahan ay nagturo sa iyo na ang mga taong dapat magmahal sa iyo ay maaaring makasakit sa iyo. Paliwanag niya. Iyon ay isang mahirap na aral na hindi matutunan, ngunit hindi imposible. Ang mga aplikasyon sa kolehiyo ay lumabas sa aking senior year. At itinuro ko ang aking mga mata sa malayo mula sa Portland. Nang dumating ang acceptance letter mula sa Rhode Island School of Design, sumayaw kami ni Tita Lourdes sa kusina bilang pagdiriwang. Palagi kong alam na nakatakda ka para sa mga dakilang bagay, sabi niya, pinupunasan ang kanyang proud tears. Nakakatakot ang paglipat sa buong bansa, ngunit kinakailangan. Kailangan kong patunayan sa aking sarili na kaya kong mabuhay. Kahit na umunlad sa aking sariling mga tuntunin. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan na sa pagtatangkang pilitin akong maging matatag, ang aking mga magulang ay nagpasimula ng mismong kasarinlan na sinabi nilang pinahahalagahan nila, ngunit hindi sa paraang kanilang nilalayon. Ang kolehiyo ay naging transformative. Napapaligiran ng iba pang malikhaing kaluluwa, natagpuan ko ang aking tribo. Mga taong nakakaintindi ng sensitivity bilang lakas, hindi kahinaan. Nag-aral ako ng graphic design, natuklasan ang passion para sa visual storytelling na kalaunan ay magiging aking career. Bumalik lang ako sa Portland para sa mga maikling pagbisita sa 4 na taon na iyon. Sa bawat oras, ang lungsod ay naramdaman na parang hindi na tahanan at mas parang museo ng masakit na alaala. Si Miguel ay nagtapos sa Oregon State at kumuha ng trabaho sa isang accounting firm sa Seattle. Ang aming relasyon ay nanatiling malayo ngunit magalang. Paminsan-minsang tawag sa telepono at mga holiday card, pinapanatili ang pinakamababang koneksyon. Pagkatapos ng graduation, lumipat din ako sa Seattle. Nahikayat ng kanyang masiglang disenyo at ng presensya ng aking kapatid. Ang nag-iisang manipis na koneksyon sa aking nakaraan na hindi ko pa handang putulin. Nagtatag kami ng isang maingat na pagkakaibigan, nagpupulong para sa kape bawat ilang buwan, maingat na iniiwasan ng paksa ng aming mga magulang. Sa aking huling bahagi ng 20s, nagsimula akong bumuo ng isang reputasyon bilang isang graphic designer na nagdadalubhasa sa branding para sa mga non-profit. Nanalo ang aking trabaho ng mga parangal, lumaki ang aking listahan ng kliyente at bumili ako ng maliit ngunit nakaistilong kondo na nakatanaw sa Puget Sound. Sa papel, ang aking buhay ay isang success story. Sa katotohanan, tumatalon pa rin ako sa mga hindi inaasahang tunog at natutulog na may ilaw. Mayroon pa rin akong mga issue sa pagtitiwala na sumira sa higit sa isang promising relationship. Dala ko pa rin ang bigat ng gabing iyon sa likod ng basurahan. Ngunit mayroon na rin akong napiling pamilya,
mga kaibigan na napatunayan ang kanilang katapatan sa loob ng maraming taon. Si Tita Lourdes na tumatawag bawat linggo nang hindi nabibigo. Isang therapist na tumulong sa akin na maunawaan na ang aking sensitivity ay aking superpower, hindi ang aking kahinaan. Isang karera na nagpapahintulot sa akin na gamitin ang sensitivity na iyon para lumikha ng trabaho na nagpapagalaw sa mga tao. Sa lahat ng ito, pinanatili ko ang isang ganap na hangganan. Walang kontak sa aking mga magulang. Sinubukan nilang makipag-ugnayan ng ilang beses sa mga taon, karaniwan sa mga holiday o sa aking kaarawan, ngunit hindi ako tumugon. Ang pader sa pagitan namin ay isa sa aking sariling ginawa at wala akong interes na lumikha ng pinto hanggang sa araw na 19 na taon matapos nila akong iwanan nang dumating ang wedding invitation. Ang pakete ay dumating noong Martes ng Mayo. Isang plain brown envelope na may neat handwriting ni Miguel sa address label. Hindi ako naghihintay ng kahit ano mula kay Miguel. Ang aming huling komunikasyon ay isang maikling text exchange noong Pasko. Kaya, binuksan ko ito na may kaunting kuryosidad. Sa loob ay isang cream-colored envelope na may elaboradong calligraphy. Miss Maria Mitchell. Pinslid ko ang aking daliri sa ilalim ng flap. Hinugot ko ang isang makapal na cardstock invitation na nag-aanunsyo ng kasal ni Miguel Mitchell kay Jessica Reyes, nagaganapin sa Portland sa loob ng 6 na linggo. Ang una kong reaksyon ay kaligayahan para sa aking kapatid. Sa aming paminsan-minsang pag-uusap, nabanggit niya si Jessica ilang beses, isang kindergarten teacher na nakilala niya sa pamamagitan ng volunteer work. Mukhang mabait at grounded siya, eksakto ang kailangan ni Miguel. Ngunit habang inilalagay ko ang invitation sa aking coffee table, may iba pang nahulog mula sa envelope. Isang mas maliit, plain white envelope na may simpleng nakasulat na Maria sa handwriting na agad kong nakilala. Ang eksaktong teacher-like script ng aking ina. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay habang tinitingnan ko ito. 19 taon mula nang makita ko ang mga neat, controlled na sulat na yon. 19 taon mula nang magkaroon ako ng direktang komunikasyon sa alinman sa aking mga magulang. Bakit ngayon? Ano ang maaari nilang sabihin na gusto kong marinig? Iniwan ko ang tala na hindi nagagalaw sa aking coffee table sa loob ng 3 araw. Ginagawa ang aking trabaho, ang aking mga routine, habang tila ito ay nagpupulse na may masamang enerhiya mula sa innocuous white paper nito. Sa ika-4 na araw, hindi na makayanan ng suspense. Sa wakas ay binuksan ko ito. Maria, nagsimula ito ng walang paunang salita. Ang kasal ni Miguel ay nagpapaisip sa amin tungkol sa pamilya at sa paglipas ng panahon. Nagkamali kami. Nais namin ang pagkakataong makausap ka bago ang seremonya kung ikaw ay handa. Nauunawaan namin kung hindi ka. Anuman ang mangyari, umaasa kaming naroon ka para sa espesyal na araw ng iyong kapatid. Miss Kanya, Elena at Ramon Mitchell. Walang mahal, walang pag-ibig, walang tahasang paghingi ng tawad sa pag-abandona sa akin sa gasolinahan at pag-iwan sa akin na matulog sa likod ng basurahan. Isang pagkilala lamang sa mga hindi tiyak na pagkakamali at isang kahilingan na mag-usap. Ang lamig nito, ang maingat na paggamit ng mga salita ay nagpadala sa akin sa isang panic attack na napakatindi na kailangan kong tawagan ang aking kaibigan na si Rico para dumating. Natagpuan ni Rico ako na hyperventilating sa sahig ng aking banyo. Ang papel ay nakakunot sa aking kamao. Umupo siya sa akin, nagsasalita sa akin sa pamamagitan ng mga breathing exercises hanggang sa huminto ang pag-ikot ng silid at naalala ng aking mga baga kung paano gumana. Gusto mo bang ikuwento kung ano ang nangyari? Tanong niya nang mas mahinahon ako. Ibinigay ko sa kanya ang nakakuyom na sulat at pinanood ang pagbabago ng kanyang mukha habang binabasa niya ito. Talagang mga bastos sila, sabi niya sa wakas. Hindi man lang ito apology. Alam ko, bulong ko, ngunit gusto ni Miguel na makapunta ako sa kasal niya. Tinulungan ako ni Rico papunta sa sopa at ginawa kaming pareho ng tsaa. Binigyan ako ng espasyo para mag-isip. Anong gusto mong gawin? Tanong niya sa kalaunan. Hindi ko alam, pag-amin ko.
Bahagi ko ang gusto itong itapon sa basurahan at magpanggap na hindi ko ito nakita. Ang ibang bahagi ay gusto ng closure. Nakakaawa ba iyon pagkatapos ng lahat ng ginawa nila? Hindi, ito ay tao. Ngunit ang closure ay hindi kailangang mga hulugang pagkakasundo, Maria. Maaari lamang itong mga hulugan ng pagsasabi ng iyong bahagi at paglalakad palayo ng tuluyan. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Dr. Santos, ang therapist na kumuha sa aking pangangalaga nang lumipat ako sa Seattle. Nagkasya siya sa akin para sa isang emergency session kinabukasan. Ito ay isang makabuluhang trigger, kinikilala niya habang ipinapakita ko sa kanya ang sulat. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Galit, takot, nalilito, parang ako ay 13 muli at walang kapangyarihan. Ngunit hindi ka na 13, ipinaalala niya sa akin. Ikaw ay 65, matagumpay, malaya. Mayroon kang lahat ng kapangyarihan sa sitwasyong ito. Maaari kang pumili na makipag-ugnayan o hindi. Maaari mong itakda ang mga tuntunin. Sa loob ng isang linggo, nag-research ako tungkol sa family estrangement at reconciliation. Nagbasa ako ng mga account mula sa iba pang mga matatanda na humarap sa mga abusive na magulang taon-taon pagkatapos. Ang ilan ay nakahanap ng paghilom sa komprontasyon. Ang iba ay nagsisi sa pagbukas ng mga lumang sugat. Walang one-size-fits-all na sagot. Gumawa ako ng listahan ng pros at cons tulad ng ginagawa ko sa lahat ng malalaking desisyon. Pros ng pagdalo sa kasal at pakikipagkita sa aking mga magulang, pagsuporta kay Miguel, potensyal na closure, pagpapakita sa kanila na nabuhay at umunlad ako sa kabila nila. Pagharap sa aking mga takot. Cons, pagbabalik ng trauma, panic attacks, sila ay nagmi-minimize ng kanilang ginawa. Sila ay sinusubukan na kontrolin ang naratibo, emosyonal na pagkapagod. Tinawagan ko si Tita Lourdes, ngayon ay 70 na, at nagretiro na sa Arizona, ngunit siya pa rin ang aking pinakamalaking suporta. Anuman ang iyong desisyon, susuportahan kita 100% sabi niya. Ngunit kung pupunta ka, sasama ako sa iyo. Walang paraan na hahayaan kitang harapin sila ng mag-isa. Ang kanyang walang pag-aalinlangan na suporta ang nagpabago sa timbangan. 2 linggo, matapos matanggap ang invitasyon, tinawagan ko si Miguel. Nakuha ko ang invitation mo? Sabi ko nang sumagot siya, at ang pag-asa sa kanyang boses ay nakakapa. Pupunta ako, ngunit kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ako pupunta para sa kanila. Pupunta ako para sa iyo. Salamat, sabi niya, halata ang ginhawa. Hindi magiging pareho kung wala ka doon. May sulat mula sa kanila sa envelope. May paghinto. Alam ko. Tinatanong nila kung pwede ba nilang isama. Isa pang paghinto, mas mahaba sa oras na ito. Nagbago na sila, Maria. Sa tingin ko nagbago na sila. Tumatanda na sila. Nakikita ang kanilang mga kaibigan na nagiging lolo't lola. Napaisip sila. Hindi ako kumbinsido, ngunit alam ko rin na si Miguel ay may sariling komplikadong relasyon sa aming mga magulang. Siya ang paboritong anak, ngunit saksi rin sa aking maling pagtrato. Ang kanyang katapatan ay palaging nahahati. Pag-iisipan ko ang pakikipagpulong sa kanila, sabi ko sa wakas. Ngunit hindi ako nangangako ng anuman. Matapos kumonsulta pa kay Dr. Santos, ginawa ko ang aking desisyon. Makikipagpulong ako sa aking mga magulang, ngunit sa ilalim lamang ng mga tiyak na kondisyon sa isang pampublikong lugar kasama si Tita Lourdes at sa limitadong oras. Makikinig ako sa kanilang sasabihin ko ang kailangan kong sabihin, at pagkatapos ay magpapasya tungkol sa karagdagang pakikipag-ugnayan. Nag-book ako ng mga flight para sa aking sarili at kay Tita Lourdes. Nag-reserve ako ng mga hotel room. Ayaw kong manatili kay Miguel at mapanganib na makasalubong ang aking mga magulang nang hindi inaasahan. Isinulat ko ang gusto kong sabihin, nagsasanay kay Dr. Santos hanggang sa kaya kong ibigay ang mga salita nang hindi bumabagsak. Habang papalapit ang petsa, tumaas ang aking pagkabalisa. Napanaginipan ko na naman na inabandona, na parang 13 at mag-isa sa dilim. Inilagay ko ang aking sarili sa trabaho sa araw, sinusubukang pag-uri ng aking sarili para makatulog sa gabi.
Dinoble ko ang aking mga session sa therapy at nagsanay ng mga pamamaraan ng meditasyon para pamahalaan ang mga panic attack na dumadami ang dalas. Isang linggo bago ang kasal, nakatanggap ako ng text mula kay Miguel. Inaabangan kanilang makita. Salamat sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong ito. Tinitigan ko ang mensahe sa mahabang panahon bago sumagot. Hindi pa ako nakakapagdesisyon ng anuman maliban sa pakikinig sa kanilang sasabihin. Noong gabi bago ang aming flight papuntang Portland, tumayo ako sa bintana ng aking silid na nakatingin sa Seattle skyline. Ni pamintaon ng pagbuo ng buhay, ng paghilom, ng pagiging isang tao na ipagmamalaki ng aking 13 taong gulang na sarili. Hahayaan ko ba talaga ang lahat ng pag-unlad na iyon para sa mga taong itinapon ako na parang basura? Ngunit pagkatapos ay naisip ko ang batang iyon na natatakot sa likod ng basurahan. At alam kong karapat-dapat siyang marinig. Kung wala nang iba, magsasalita ako para sa kanya. Ang flight papuntang Portland ay magulo, na tumutugma sa aking panloob na estado. Hinawakan ni Tita Lourdes ang aking kamay habang mag-take off at paglapag, ang kanyang mga daliri na may arthritis, ngunit malakas at nakakapanatag pa rin. Nag-check-in kami sa aming hotel sa downtown, isang makintab na high-rise na malayo sa suburban neighborhood kung saan ako lumaki. "Kumusta ka?" tanong ni Tita Lourdes habang nag-aayos kami. "Nakakatakot," pag-amin ko, ngunit determinado. Nag-ayos kami na makipagkita kay Miguel para sa kape mamayang hapon bago ang rehearsal dinner ngayong gabi na hindi ko pinili na dumalo. Ay naghihintay siya para sa amin sa isang cafe malapit sa Powell's Books, isang neutral na lokasyon na walang alaala para sa akin. Ang lalaking nakatayo para batiin kami ay halos walang pagkakahawig sa kapatid na aking naaalala. Sa edad na 35, si Miguel ay nagbago ng kanyang dating payat na katawan. Ngayon ay matatag, ang kanyang maitim na buhok ay bahagyang nababawasan. At siya ay nagsusuot ng wire-rimmed glasses na nagbigay sa kanya ng isang scholarly look, ngunit ang kanyang kinakabahang ngiti ay pamilyar. "Tita Lourdes," sabi niya, niyakap siya ng mainit bago lumingon sa akin na may higit na pag-aalinlangan. "Maria, ang ganda mo tingnan." Tinanggap ko ang kanyang awkward hug, napansin ang mamahaling relo sa kanyang pulso, ang designer shoes. Si Miguel ay mukhang umunlad, tila. "Congratulations sa iyong engagement," sabi ko habang kami ay umupo. "Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Jessica." Siya ay nag-relax, malinaw na masaya na pag-usapan ng kanyang fiancé. Siya ay kahanga-hanga, mapagpasensya, mabait, nakakatawa. "Magugustuhan mo siya." Tumango ako, bagaman hindi ako sigurado kung magkakaroon ako ng emosyonal na bandwidth para bumuo ng anumang bagong koneksyon sa biyaheng ito. Sa huli, ang pag-uusap ay bumaling sa dahilan ng aking pagbisita. "Kinakabahan ng mama at papa para bukas," sabi ni Miguel, naglalaro sa kanyang tasa ng kape. "Hindi sila sigurado kung ano ang aasahan." "May dalawa sa atin," sagot ko. "Ano talaga ang gusto nila sa meeting na ito, Miguel, dahil ang kanilang sulat ay hindi naman talaga malinaw?" Bumuntong hininga siya. "Gusto nilang humingi ng tawad sa tingin ko. Sa kanilang sariling paraan." "Sa kanilang sariling paraan," inulit ko ng patag. Parang ang pag-abandona sa akin ay isa lamang pagkakaiba sa parenting styles. Nagsimula si Maria, ngunit pinutol siya ni Tita Lourdes. "Miguel, alam mo kung ano ang ginawa nila ay hindi mapapatawad. Hindi mahigpit na pagiging magulang. Hindi isang matibay na aral. Child abandonment. Abuse." Nagpakita siya ng kahihiyan. Alam ko. At sa tingin ko sa kaibuturan nila, alam din nila yon. Hindi lang sila magaling sa pag-amin kung kailan sila nagkakamali. Understatement ng siglo, bulong ko. Naghiwalay kami na may mga plano na magkita sa restaurant kinabukasan. Nagkaroon ako ng hindi mapalagay na gabi na nagising mula sa mga bangungot kung saan ako ay 13 pa rin, mag-isa pa rin, naghihintay pa rin na may bumalik para sa akin. Ang restaurant na pinili ni Miguel ay upscale ngunit hindi mapagmalaki, na may malalaking bintana na nakatanaw sa ilog ng Willamette. Sina Tita Lourdes at ako ay dumating 15 minuto ng maaga, ayon sa aking iginigiit.
Kailangan kong maging una doon para magkaroon ng psychological advantage ng panonood sa kanila na pumasok sa halip na sila ang manood sa akin. Tandaan, sabi ni Tita Lourdes habang kami ay umupo, ikaw ang kontrolado. Maaari tayong umalis anumang oras. Tumango ako, ang aking lalamunan ay masyadong masikip para sa mga salita. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang humihigop ako ng tubig at itinutok ko ang aking mga mata sa pasukan. Sa eksaktong 11:02 sila ay pumasok. Ang 19 na taon ay nagbago sa kanila mula sa matatayog na mga figure ng autoridad ng aking kabataan tungo sa kung ano sila talaga, mga ordinaryong tao lamang sa kanilang 60s. Ang tindig militar ng aking ama ay lumambot sa edad. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, ang kanyang dating itim na buhok ngayon ay pilak. Mukhang mas maliit ang aking ina kaysa sa aking naaalala. Ang kanyang mukha ay nakaukit, ang kanyang mga kamay ay may mga marka ng edad. Tiningnan nila ang restaurant na may magkaparehong ekspresyon ng pagkabalisa hanggang sa si Miguel, na dumating ilang sandali bago sila ay itinuro sa aming direksyon. Pinanood ko ang kanilang mga mukha habang nakikita nila ang aking presensya. Ang kamay ng aking ina ay napunta sa kanyang lalamunan sa isang kilos na naalala ko mula sa pagkabata. Ang panga ng aking ama ay humigpit, pagkatapos ay sinadyang lumuwag. Lumapit sila sa aming mesa na may sukat na hakbang. Maria, sabi ng aking ina, ang kanyang boses ay bahagyang nahuli. Mukhang mabuti ka. Karen, kinilala ng aking ama ang aking tita na may maikli at nakakabigla na tango na hindi niya binalik. Isang awkward na katahimikan ang bumagsak habang sila ay umupo. Si Miguel ay tumingin sa pagitan naming lahat na may desperadong ekspresyon ng isang taong nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Salamat sa pagpayag na makipagpulong sa amin, sabi ng aking ama sa wakas. Ang kanyang boses ay mas magaspang kaysa sa aking naaalala. Napaghandaan ko ang sandaling ito sa loob ng maraming linggo, ngunit ngayon na ito ay narito na, ang lahat ng aking maingat na inihandang mga pahayag ay naglaho. Bakit ngayon? Simpleng tanong ko. Pagkatapos ng 19 taon, bakit ka nag-abot ngayon? Nagpalitan ng tingin ang aking mga magulang. Kasal ni Miguel. Nagsimula ang aking ina. Nagpaalala ito sa amin na lumilipas ang oras, na mahalaga ang pamilya, tinapos ng aking ama para sa kanya. Pamilya, inulit ko, ang salitang mapait sa aking dila. Iniwan ninyo ako sa gasolinahan noong ako ay 13 taong gulang. Iniwan ninyo ako na matulog sa likod ng basurahan. Hindi ninyo ako kailanman kinuha pabalik. Hindi man lang kayo tumawag para tingnan kung ako ay buhay o patay. At ngayon, gusto ninyong pag-usapan ang pamilya? Nagulat ang aking ina. Inakala naming tatawag ka sa isang tao, makakahanap ng daan pa uwi. Ako ay 13. Tumaas ang aking boses sa kabila ng aking determinasyon na manatiling kalmado. Mayroon akong 70 piso at isang quarter sa aking bulsa. Ito ay 60 milya papuntang Portland. Ano talaga ang inaasahan ninyong gawin ko? Nagkamali kami, sabi ng aking ama. Ang pag-amin ay tila pisikal na nagpapahirap sa kanya. Naging masyadong malayo ang aral. Isang aral? Inulit ko. Iyon ba ang tawag ninyo sa child abandonment ngayon? Maria? Inabot ng aking ina ang mesa, ngunit binawi ko ang aking mga kamay. Sinusubukan naming turuan ka ng kasarinlan, pagtitiwala sa sarili. Hindi namin kailanman nilayon. Hindi ninyo nilayon na gumugol ako ng gabi sa labas. Na matakot, magutom, mag-isip na ang sarili kong mga magulang ay hindi nag-aalala kung ako ay mabubuhay o mamamatay. Ano talaga ang nilayon ninyong mangyari? Inakala naming tatawag ka sa isang kaibigan para sa sundo, sabi ng aking ama. O mag-flag down ng isang police officer, magpakita ng inisyatiba. Ang kabaliwan ng kanyang pahayag ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Inisyatiba, inulit ko. Ako ay isang bata, ang iyong anak. Trabaho ninyo na protektahan ako, hindi ang iwan ako bilang isang baluktot na pagsubok.
Alam na natin yon ngayon, mahinang sabi ng aking ina. Marami tayong oras na naisip ang ating mga pinili. 19 na taon, sumang-ayon ako. 19 na taon kung saan hindi kayo gumawa ng pagtatangkang humingi ng tawad, magbayad pinsala, kahit nakilalanin ang inyong ginawa. Sinubukan naming abutin, protesta ng aking ama. Pinutol mo kami, para sa aking proteksyon. Sumisigaw na ako ngayon, hindi nagmamalasakit kung sino ang makakarinig. Mapanganib kayo sa akin. Sinaktan ninyo ako ng sinasadya, kinakalkula, at pagkatapos ay binigyan ninyo ng katwiran. Bakit ko kayo papapasukin muli sa aking buhay? Hinawakan ni Miguel ang aking braso. Maria, pakiusap, sinusubukan nila. Tinanggal ko siya. Pit sa pamilyar na maskara ng pag-disapproval na naaalala ko mula sa pagkabata. Palagi kang masyadong emosyonal, Maria. Ito mismo ang kahinaan na sinusubukan naming iwasto. Ramon! Babala ng aking ina, ngunit huli na. Narito na, sabi ko, isang malamig, kalmado na pumalit sa aking galit. Narito ang tunay na dahilan kung bakit mo ako inabandona. Hindi para turuan ako ng aral, hindi para magpalaki ng karakter, dahil hindi mo matanggap na ako ay sensitibo, na mayroon akong mga damdamin, na hindi ako robot tulad ng gusto mo. Hindi iyon patas, protesta ng aking ina. Patas? Sumingit si Tita Lourdes, nagsasalita sa unang pagkakataon. Gusto mong pag-usapan ng patas, Elena? Patas ba na iwan ang iyong anak na mag-isa sa gasolinahan? Patas ba na umalis at hindi tumingin pabalik? Patas ba na sabihin sa kanya na ito ay para sa kanyang ikabubuti kung talagang hindi mo at ni Ramon kayang hawakan ang isang bata na hindi sumusunod sa inyong mahigpit na mga inaasahan? Ang mukha ng aking ina ay kumunot. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang maaaring tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi. Bulong niya. Hindi ito patas. Nagkamali kami, sabi ng aking ama. Ang pag-amin ay malinaw na nagdudulot sa kanya ng sakit. Hindi namin dapat iniwan doon. Hindi dapat, sumang-ayon ako. Ngunit ginawa ninyo. At narito tayo 19 taon mamaya at nagtayo ako ng buhay nang wala kayo. Isang magandang buhay. Matagumpay ako, malaya, malakas. Lahat ng sinasabi ninyong gusto ninyo para sa akin, naabot ko ito sa kabila ninyo, hindi dahil sa inyo. At ipinagmamalaki ka namin, sabi ng aking ina. Inaabot ang aking kamay muli. Sa pagkakataong ito, hinayaan ko siyang hawakan ito ng maikli bago humugot. Hindi ka maaaring ipagmalaki ako, sabi ko ng tahimik. Hindi mo nakuha ang karapatang iyon. Ang mga taong maaaring ipagmalaki ako ay ang mga sumuporta sa akin, na tumulong sa akin na gumaling mula sa inyong ginawa. Tita Lourdes, ang aking mga therapist, ang aking mga kaibigan, ang aking napiling pamilya. Lumayo ang aking ama, gumagalaw ang panga. Pinunasan ng aking ina ang kanyang mga mata gamit ang napkin. Si Miguel ay tumitig sa kanyang tasa ng kape na malungkot. Pumunta ako rito ngayon para sa closure, pagpapatuloy ko, para sabihin ang kailangan kong sabihin sa inyong mga mukha, para malaman ninyo na nabuhay ako sa ginawa ninyo sa akin, na ako ay buo at gumaling sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga taong dapat sana ay nagprotekta sa akin. Ano ang maaari naming gawin? Mahinang tanong ng aking ina, para makabawi. Pinag-isipan ko ng seryoso ang tanong. Hindi ko alam kung kaya ninyo. Ang ilang sirang bagay ay hindi maayos. Ngunit kung talagang gusto ninyong subukan, maaari kayong magsimula sa pamamagitan ng pagkilala sa eksaktong ginawa ninyo nang walang mga pagbibigay katwiran o mga dahilan. Maaari kayong kumuha ng therapy para maintindihan kung bakit sa tingin ninyo ay katanggap-tanggap na iwan ang inyong anak. Maaari ninyong igalang ang anumang hangganan na itatakda ko sa hinaharap ng walang tanong o reklamo. Tumango ng mahigpit ang aking ama. Kaya natin iyan. Maniniwala ako kapag nakita ko na. Sagot ko. Sa ngayon, pupunta ako sa kasal ni Miguel bukas. Ako ay magiging magalang. Ngumingiti ako para sa mga litrato, ngunit huwag ninyong isipin na iyon ay pagpapatawad o pagkakasundo. Kakailanganin niyo ng oras at ebidensya ng tunay na pagbabago sa inyong bahagi. Nauunawaan namin ang sabi ng aking ina. Bagaman hindi ako sigurado kung naintindihan niya.
Naghiwalay kami kaagad pagkatapos ng pulong na naabot ang natural na konklusyon nito. Habang sila ay naglalakad palayo, ang kamay ng aking ama sa siko ng aking ina. Ginagabayan siya, nakaramdam ako ng isang kakaibang gaan. Hindi pagpapatawad, hindi pa, marahil ay hindi kailanman, ngunit isang pasanin na nabitawan pa rin. Hinarap ko sila bilang isang adulto sa aking sariling mga tuntunin at sinabi ang aking bahagi. Ang kasal sa susunod na araw ay isang blur ng magalang na pakikipag-ugnayan at maingat na distansya. Si Jessica ay talagang kaakit-akit, mainit at tunay sa paraang nagpapasaya sa akin na sana ay maging mabuti siya para kay Miguel. Nagbigay ako ng isang maikling toast na nakatuon lamang sa aking kapatid at sa kanyang nobya. Kinikilala ang aming kabataan lamang sa pinakamaliit na termino. Ang aking mga magulang ay nanatili sa kanilang panig ng silid, nirerespeto ang mga hangganan na itinakda ko. Habang naghahanda kami ni Tita Lourdes na umalis sa reception, lumapit ang aking ina ng mag-isa. "Maria," sabi niya nang may pag-aalinlangan. "Salamat sa pagdating. Malaki ang ibig sabihin nito kay Miguel." Tumango ako. "Pumunta ako para sa kanya, hindi para sa iyo." Alam ko. Pinilipit niya ang kanyang mga kamay, isang kinakabahang kilos na hindi ko kailanman nakita mula sa kanya noon. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon sa gasolinahan. Naisip ko ito ng 1,000 beses. Kung ano ang pakiramdam nito para sa iyo, gaano ka dapat natakot. Talagang nagsisisi ako. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon sa gasolinahan. Naisip ko ito ng 1,000 beses. Kung ano ang pakiramdam nito para sa iyo, gaano ka dapat natakot. Talagang nagsisisi ako, tunay na nagsisisi. Ito ang pinakadirektang paghingi ng tawad na naibigay niya. At may isang bagay sa akin na tumugon sa katapatan sa kanyang boses. "Salamat sa pagsasabi niyan," sabi ko sa wakas. "Maaari ko ba kayong tawagan minsan?" tanong niya. Para lang makipag-usap. Pinag-isipan ko ang kahilingan. "Maaari ninyo akong i-email," sabi ko. "Magsimula tayo doon at tingnan natin kung paano ito." Bahagyang lumiwanag ang kanyang mukha. Gusto ko yan ng husto. Hindi ko siya niyakap bilang paalam, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Isang maliit na kilos ng pagiging magalang na tila malaki ang kahulugan para sa kanya. Sa flight pabalik sa Seattle, nagtanong si Tita Lourdes, "Ayos ka lang ba?" Sa tingin ko ay oo, sagot ko, nagulat na ito ay totoo. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Tumayo ako para sa batang babae na iyon na 13 taong gulang sa likod ng basurahan. Ano man ang mangyari susunod, nagawa ko iyon. "Ipinagmamalaki kita," sabi niya, hinahaplos ang aking kamay. "Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko." Pabalik sa Seattle, bumalik ako sa aking buhay, aking trabaho, aking mga routine. Ngunit may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang nakaraan ay palaging magiging bahagi ko, ngunit hindi na ito nagdidikta sa akin. Hindi lang ako ang batang inabandona. Ako ang babaeng nabuhay, umunlad, at sa wakas ay humarap sa mga nagabandona sa kanya. 2 linggo pagkatapos ng kasal, dumating ang isang email mula sa aking ina. Ito ay awkward, formal, puno ng mga ulat ng panahon at walang personal na balita, ngunit ito ay isang bagay. Naghintay ako ng 3 araw bago magpadala ng isang maikli, pantay na walang personal na tugon. Magdudulot ba ang mga maliliit na palitan na ito ng tunay na pagkakasundo? Hindi ko alam. Ngunit alam ko na ako ay papalapit sa kanila mula sa isang posisyon ng lakas ngayon, hindi ang desperadong pangangailangan para sa pag-apruba na nagdikta sa aking kabataan. Ang gabing iyon sa likod ng basurahan ay nagturo sa akin na ang mga taong dapat magmahal sa iyo ay maaaring makasakit sa iyo ng malalim.
Ngunit ang mga taon mula noon ay nagturo sa akin ng isang pantay na mahalagang aral. Maaari kang bumuo ng isang buhay na puno ng napiling pamilya na hindi ka iiwanan. Kaya sabihin mo sa akin, nakaharap mo na ba ang isang tao na nanakit sa iyo noon? Nakahanap ka ba ng closure o mas maraming sakit? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay tumatak sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa isang taong maaaring mangailangan ng balita na sila rin ay maaaring mabuhay sa kung ano ang tila hindi mabubuhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento at tandaan, ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng mga nabigong makita ito. Mas malakas ka kaysa sa nangyari sa iyo. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon sa gasolinahan. Naisip ko ito ng 1,000 beses. Kung ano ang pakiramdam nito para sa iyo, gaano ka dapat natakot. Talagang nagsisisi ako, tunay na nagsisisi. Ito ang pinakadirektang paghingi ng tawad na naibigay niya at may isang bagay sa akin na tumugon sa katapatan sa kanyang boses. Salamat sa pagsasabi niyan, sabi ko sa wakas. Maaari ko ba kayong tawagan minsan? Tanong niya, para lang makipag-usap. Pinag-isipan ko ang kahilingan. Maaari ninyo akong i-email, sabi ko. Magsimula tayo doon at tingnan natin kung paano ito. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mukha. Gusto ko iyan ng husto. Hindi ko siya niyakap bilang paalam, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Isang maliit na kilos ng pagiging magalang na tila malaki ang kahulugan para sa kanya. Sa flight pabalik sa Seattle, nagtanong si Tita Lourdes, "Ayos ka lang ba?" Sa tingin ko ay oo, sagot ko. Nagulat na ito ay totoo. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Tumayo ako para sa batang babae na iyon, na 13 taong gulang sa likod ng basurahan. Ano man ang mangyari susunod, nagawa ko iyon. "Ipinagmamalaki kita," sabi niya, hinahaplos ang aking kamay. "Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko." Pabalik sa Seattle, bumalik ako sa aking buhay, aking trabaho, aking mga routine. Ngunit may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang nakaraan ay palaging magiging bahagi ko. Ngunit hindi na ito nagdidikta sa akin. Hindi lang ako ang batang inabandona. Ako ang babaeng nabuhay, umunlad, at sa wakas ay humarap sa mga nag-abandona sa kanya. 2 linggo pagkatapos ng kasal, dumating ang isang email mula sa aking ina. Ito ay awkward, formal, puno ng mga ulat ng panahon at walang personal na balita, ngunit ito ay isang bagay. Naghintay ako ng 3 araw bago magpadala ng isang maikli, pantay na walang personal na tugon. Magdudulot ba ang mga maliliit na palitan na ito ng tunay na pagkakasundo? Hindi ko alam. Ngunit alam ko na ako ay papalapit sa kanila mula sa isang posisyon ng lakas ngayon, hindi ang desperadong pangangailangan para sa pag-apruba na nagdikta sa aking kabataan. Hindi ako tatanggap ng mas mababa kaysa sa tunay na pagsisisi at paggalang sa aking mga hangganan. Ang paglalakbay ng paghilom ay hindi kailanman talagang kumpleto. Palaging magkakaroon ng mga peklat, palaging magkakaroon ng mga sandali kung kailan ang nakaraan ay aabot para mahawakan ang kasalukuyan. Ngunit maaari nating piliin kung paano natin dadalhin ang ating mga sugat. Maaari natin silang hayaang tukuyin tayo o maaari natin silang isuot bilang mga badge ng ating katatagan. Ang gabing iyon sa likod ng basurahan ay nagturo sa akin na ang mga taong dapat magmahal sa iyo ay maaaring makasakit sa iyo ng malalim. Ngunit ang mga taon mula noon ay nagturo sa akin ng isang pantay na mahalagang aral. Maaari kang bumuo ng isang buhay na puno ng napiling pamilya na hindi ka iiwanan. Kaya sabihin mo sa akin, nakaharap mo na ba ang isang tao na nanakit sa iyo noon? Nakahanap ka ba ng closure o mas maraming sakit? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay tumatak sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at ibahagi ito sa isang taong maaaring mangailangan ng balita na sila rin ay maaaring mabuhay sa kung ano ang tila hindi mabubuhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento at tandaan, ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng mga nabigong makita ito. Mas malakas ka kaysa sa nangyari sa iyo.